Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayo raraakan, no? Sabi ko hindi na ako maglala kay Jay Costura, pero special request ito ni Sultan Kim. Ito ba yung yung sinasabi mo, Sultan Kim? Yung tinambangan? Sige, panoorin natin itong tinambangan na video ni Sir Jay Costura. Hi sa mga Nostranetics! Thank you for watching and sharing my videos. Today is another day. So, ito po ang pagbabalik nila sa akin. Kailan kayo nakapunta sa akin, Mother? June 29 po. Okay, June 29. Actually, tinutulungan ko si Kuya. Ang pinakita sa akin doon is medyo hindi ko kinaya, no? Kasi ang pagkakaalala ko is si Kuya is pauwi na galing trabaho. Tapos, tinambangan siya. May narinig akong putok ng baril. Ang hindi ko kasi kinaya is talagang binasag pa yung salamin. Tapos talagang malapitan pa siyang pinagbabaril, no? Sa akin, titignan ko kung ano. Dapat may part 1 ito eh. May part 1 ba ito? Kasi kung ito yung Sultan Kim, kung ito may unang pagpunta kasi sila doon. Ito, tong pamilya na to, hindi naman ito yung part 1, di ba? Ibig sabihin, pumunta na pala sila dati noon dyan. Yun ang kailangan natin masuri, hindi itong video na to. Hindi natin alam kung ano ba yun. Baka mamaya tanong din siya ng tanong doon. Ito, 5 years ago, ang technique pa naman niya dito noon, tanong siya ng tanong. Pag nanghuhula siya. Diba? Hindi natin makukonclude. Wait lang ha, titingnan ko. Baka meron pang ibang video. Ito, 3 years ago. Ito yung pinakaluma yung tinambangan eh. Five years ago. So, ito yung, pinatawid siya, no? Dalawa eh. Ito, recent na lang ito. Ito yung tinambangan na luma. Okay, sige. Kasi wala tayong clue eh. Ayon dito kasi sa nangyari. Pumunta na pala sila dati. Now, curious ako, paano yung nangyaring hulaan nun? Hi sa mga Nostranetics! Thank you for watching and sharing my videos. Today is another day. So, ito po ang pagbabalik nila sa akin. Kailan kayo nakapunta sa akin, Mother? June 29 po. Okay, June 29. Diba? May galing na pala sa kanya dati itong mga to eh. Yun ang kailangan natin mapanood. Paano kung puro cold reading ang ginawa niya doon? Actually, tinutulungan ko si Kuya. Ang pinakita sa akin doon is medyo hindi ko kinaya, no? Kasi ang pagkakaalala ko is si Kuya is pauwi na galing trabaho. Tapos, tinambangan siya. May narinig akong putok ng baril. Ang hindi ko kasi kinaya is talagang binasag pa yung salamin. Tapos talagang malapitan pa siyang pinagbabaril, no? Sa akin, titignan ko kung anong ipapakita pa niya sa amin kasi susubukan po namin makatawid sa araw na ito. Yan. So, handa ka na, ate? Ask mo tayo ng guidance, eh. Forward ko lang ha. Pick one, Mother. Thank you. Mother, cut the cards into 3. Now, Mother, kumuha ka ngayon ng 7 cards of total. Lagay mo dito. Dito nga. Okay.
So, kung makikita nyo, sharp object to mother, 7 is a hook. Yan. Okay? Ngayon, ang sinasabi niya dito, talagang planado pala ang pagkagawa sa kanya. Kasi 7 Sabay sa tung. Hindi kasi unang-una, alam na, yung mga binibitawan niya dito, Sultan Kim, sa'yo ko lang i-address to ha. Yung mga binibitawan niya dito, mga na-establish na facts na yon. 'Di ba? Na-confirm na yung nangyari eh. Natural lang na sabihin na planado yon kasi parang tinambangan nga eh. Kailan ka ba nakakita ng tinambangan na hindi pinlano? Ano yun? Bigla na lang naisip nila, tara tambang tayo. Ganun na ba agad? Hindi. Generic yon yung pagkasabi niya na plano. ibig sabihin, nakasunod, ibig sabihin, Tinambangan talagang nga eh. pinag-isipan to. Kaya na nagulat ako kasi ito ay may pagsiselos. Number 3 kasi mother is third party involvement. Okay? Titignan natin. Kasi may babae pa dito nakakaalam. Yan. Ano na eh, hindi ko siya kumpletong maano hanggat di ko napapanood yung unang paghaharap nila. Kasi pwedeng mangyari, Sultan Kim, na doon sa unang paghaharap nila, madami na siyang nalaman doon. Ito mga sinasabi niya dito, mga confirmation na lang ng mga unang pagharap nila. A mother ng 9 cards of total. Sino-forward ko ha. Okay. Lumalabas na mother. So, eto, ang pinakita sa akin, dalawa ang gumawa sa kanya. Okay? Tapos, maliban pa dyan, may big amount of money. So, eto, ang pinapakita sa akin, mother, dalawa, selos at saka inggit sa pera. Inainggitan po siya. Inggit. Marami siya nakuha. Sige, marami kwento. sa kanya Nanay, nakuha. kwento pa! Para lalong, ano, Eto kasi, ang maging money, solid. mabilis ang pera. bakit yung sa babae hindi kinonfirm ni nanay? Yung dating sa inggit sa pera, yun yung kinonfirm niya. Inggit sa pera. Ito ngayon, inainggitan po siya. Inggit. Marami siya Kasi- nakuha. Marami sa kanya nakuha ang pera eh. Eto kasi, ang money, mabilis ang pera kay kuya. Sabi, narinig mo na marami nakuha ang pera eh. Ibig sabihin mapera yun. Generic. Ang pinapakita dito, nagulat ako, parang palusot lang tong tinatawag na selos, pero ang pinaka Tama. ano Kinabig niya na yung ano yung anggulo ng babae kasi nakapa niya na pera talaga ang problema. So nangyari, palusot na lang daw yung selos. Which is yung selos, wala naman sa equation yun. 'Di ba? Kasi nakarinig na siya ng feedback sa ano eh, sa kamag-anak na big amount of money, doon na lang siya magfo-focus. Ile-let go niya na yung may nakitang babae, tapos may nakitang selos at ano. Ngayon, dahil kinonfirm yung big amount of money, ile-let go niya na yung regarding doon sa babae. Doon na siya magfo-focus sa ano dahil nakakuha na siya ng feedback eh. Nakukuha mo na Sultan Kim. ang Ganun ang, pinapakita dito, ano. nagulat ako, parang palusot lang tong tinatawag na Actually, hindi niya naman nakita sa ano yun eh. Tingnan mo itsura niya. Nag-iisip siya, hindi niya nakita sa baraha yun. Kasi kinonfirm na ni nanay yung ano, nakapa niya na yung tungkol sa pera. Nung nagkikwento-kwento na si nanay, let go na yung selos, pera na tayo dahil dito na yung sure ball. parang palusot lang tong tinatawag na Nakikita mo na Sultan Kim selos, yung pero ang pattern. pinakaming ano talaga dito, Negosyo is- talaga yan, ma'am. kinaingitan sa pera ito. Kasi this is big amount of money. Oo. So ito, pampaligaw lang tong babae. Napakasipag po yan, ma'am. Sobra. Maano siya sa pera. Ito po nakakapagpatunay. O sige, pakinggan mo pa yung kwento. Mabili siya sa pera. Ito yung Kuya. yung mga details na hindi mo napapansin Sultan Kim. Pag naghuhula siya, yung nagkikwento yung yung hinuhulaan. Hindi pa tumadam. Diyan nag-i-start yung Totoo cold yun. Alam mo yung kung let us say, kung lalapitan mo siya, okay lang sa kanya kahit di mo ibalik. Basta Totoo po yan. alam niya yung reason na basta gagamitin mo lang sa tama, di kanya kukulitin, di kanya sisingilin yan. Yan.
Tapos, mabilis ang pera sa Ano pa yung cold reading mo? Nasabi mo na yung mabilis sa pera eh. Ano pa? From ang success sa kanya simula hanggang pabulusok siya eh. Hindi, repetitive ka na lang, na-stuck ka na doon sa pera dahil doon ka naka-jackpot ng information. So, may mga nakikita akong Pilar ni Ma'am. O, sige, May nakikita. kwento ko pa kayo nanay, para marami pa siya masabi. mga track, mga Ma'am, ang dami namin taki na inggit ang gabi. Ma'am, nagsimula kami sa wala. Lahat ng hirap, ma'am. Nagkaroon kami, hindi kami naging maramot. Hindi kami nagbago. Tumira kami sa Smoky Mountain, bahay na walang siya. Nagkaroon. Nakikita mo na Sultan Kim, yung detalye na ano na natin, na kukuha na natin doon sa nagpapahula, hindi na kay Jay Costura. Kasi si Jay Costura in loop na lang eh, paulit-ulit na lang siya eh. Mabilis sa kanya ang pera, mabilis sa kanya ang pera. Ilang beses niya sinabi yung mabilis sa kanya ang pera, na-stuck na siya doon, wala na siya ibang detalye na maibigay. Ngayon si nanay nagkikwento na. Kung kami pinaghirapan namin yan. Pinagsikapan niya yan. Yun dapat na may intindihan nyo, pag nanonood kayo ng hula na ganito, ang unang tanong nyo, bago ba mag-start yung pag-video, nagkwentuhan ba sila? 'Di ba? Pwede namang itanggihan ng pwede namang itanggihan ng nagpapahula. Kasi ang ginagawa nga kasi ay cold reading. Pwede niya naman sabihin na na hindi naman kami nagkwentuhan noon. Pero may kaunting kamustahan. For example, tatanungin, asan po kayo nanggaling? Nanggaling kami sa probinsyang ganito. Ang sinakyan nga namin, yung lumang sasakyan namin na 4 wheels. Hindi mo napapansin, yung mga detalyeng binibigay mo na yon, nakakapag-cold read ka na. Nakakapag-cold read na si Sir Jay Costura. Malaman ko lang, na for example, na pagkaupo mo dyan, sinabi mo agad ni nanay, salamat nakita nanggaling pa kasi kaming Ilocos eh. Yun pa lang, kahit hindi kayo magkwentuhan na, yun pa lang, pwede nang gawing cold reading yun eh. Ilocos, maraming sakahan dito. May may mga, andun yung, basta, yun ang naalala ko sa Ilocos sakahan. Pwede kasing sabihin, nakikita ko to, malawak ang lupain nito eh. Oh, syempre, taga Ilocos eh, no? Kasi nalaman mo na nandito kami para paano sa'yo yung na-ambush naming kamag-anak. Na-ambush. Syempre, pwede niyang sabihin, nakikita ko sa Barapi, nagplanuhan itong ginawa eh. Syempre, alam mong inambush eh. Ang inambush talaga, pinagpaplanuhan yon. Doon kasi nakukuha, it doesn't matter kung nagkwentuhan kayo sa umpisa, sa the way pa lang kayo mag-introduce sa isa-isa, may cold reading ng magaganap. Physical na anyo mo, the way kang magsalita, may punto ka. Halimbawa, nakikita sa punto mo, may tunog Bisaya na punto mo, no? Tapos, pwedeng i-cold reading sa'yo. Nakikita ko dito, parang lumaki ka sa bandang Mindanao o Bisaya. Paano nyo nalaman? Ang punto mo kasi Bisaya eh. Ganun nag-work ang cold reading. Hindi mo kailangan direktang sabihin, hindi kailangan mabasa lang sa FB mo yung detalye. Maraming pwedeng panggalingan ng cold reading. 'Di ba? Umupo ka dyan, nakita na may suot kang Rolex. Nakikita ko dito, malaking pera ang pumapasok sa'yo. Paano mo nalaman yun? Naka-Rolex kami ni. Sino ba nakakabili ng Rolex? Nakukuha nyo ng konsepto ng cold reading. Kaya every time na nireraakan ko to, lagi ko sinasaksak sa utak nyo yung cold reading. Para just in case na humarap kayo sa ganyan, alam nyo na kung saan nanggagaling yung hinuhula sa inyo. Napapansin nyo ba? Kadalasang hinuhula sa inyo, mga bagay na alam nyo na. Ang galing niya talaga, nalaman niya na na may anak ako na nurse. Paano niya nalaman yon?
Eh, nung pumunta siya sa bahay niyo, may nakita naka-display na diploma doon ng ano eh, graduate ng nursing eh. Makukuha niyo na ibig ko sabihin? Doon na tayo sa pagtawid. Kaya kung meron mga nakakapa dito, alam niyo na galing cold reading yan. Dito na tayo sa sa pagtawid ha. Ten to 15 minutes. Pag wala kang maramdaman, huwag nating pilitin. I-relax mo katawan mo. Bibigat lang yung dibdib mo. Diba? Dinidescribe May niya nga makikita- kung ano yung mga dapat niyang maramdaman, ano yung dapat niyang ma-experience. Na pag nakapiring na siya, yun talaga may experience niya dahil power of suggestion yun. Tignan mo ha, Bibigat lang yung dibdib mo. May makikita kang maliit na liwanag o nagliliwanag maliit na dibdib. dapat yung mga ganyang bagay kasi hindi mo dinidescribe dapat yan eh. Sinasuggestan mo kasi siya ng dapat niya makita. Kahit kayo, no, ito, perfect example dito yung tinatawag na recollection. Yung mga nagre-retreat. Yung mga nag-aral sa mga nag-aral sa Catholic school. Yung kursilyo na tinatawag, tama ba yon? Yung papipikitin kayo lahat, no? Pag nakapikit kayo lahat, makikita nyo ang inyong mga magulang na nagsasacrifice sa inyo na kayo ay yayakapin. At kayang-kaya nilang patawarin lahat ng kasalanan na yung mga ibang kasamahan ko nag-iiyakan dahil doon. 'Di ba? Kasi nararamdaman nila na yung parents nila pero yon kinikwento kasi yun yung facilitator kung ano yung mga dapat nyo makita. Same concept nito. Netong pagtawid. Meron pa nga doon one time nakapikit kaming ganon. Makikita nyo si Jesus napapalapit sa inyo. Tinatanong ka, anak, bakit may mga nagagawa kang mali sa buhay mo? Yung mo, Jesus, patawarin mo. Ganun yun. Hindi siya paranormal. 'Di ba? Tandaan nyo, pag binblindfold ka, active yung imagination mo niyan. Pasukin mo agad yun. Pag makita mo yung papa mo, tanongin mo, 'Di ba? handa ka na? Sinuggestion niya yung mga dapat gagawin. Talagang, yun. Pikit. Tatakpan ko lang yung mata mo para hindi ka Tandaan mo ha, sa loob. yung pag-ambush na yan, bago sila pumunta, meron ng police report yan. May initial investigation na yan. Loaded na ang utak ni sir, yung ng idea kung ano nangyari sa tatay niya. At pangalawa, kasamang factor doon, tatay niya yun eh. Malamang talagang kakaririn niya, kailangan makita niya yung dapat makita. Nakalayo. Huwag kang bumitaw, be. Tuloy-tuloy ka. 'Di ba? Hayaan mo magkwento. Huwag mong suportahan ng suggestion mo. Kasi to be fair naman, to be fair, ako naranasan ko din 'yan. Nasalang din ako diyan nung ginanyan ako ni Sir Ed sa Clark Hospital yata. Pero hindi ako binigyan ni Sir Ed ng clue ng dapat kong makita. I don't know, skeptic pa rin naman ako. Okay lang naman kung didebunk nyo yun. Wala namang problema sa akin. No? Kasi anong nangyari nun, nung nasa Clark Hospital ako, si Sir Ed muna, di umano, yung tumawid. Siya munang tumawid. Ang ginawa ni Sir Ed doon, nagsulat si Sir Ed ng kung paano namatay yung
kung paano namatay yung kaluluwa daw di umano na nandoon nung time na yon. Sinulat ni Sir Ed. Ano yan, nasa camera yan, documented naman yun eh. Tapos, tinabi ni Sir Ed yung papel. No, actually, pinakita na yata yon sa ahead of time, pinakita sa camera. Ako, hindi ko nakikita nung time na yon. Tapos, pinatawid ako. To be fair naman, meron ako talagang ano na parang nung pumikit ako, namulat ako, tapos feeling ko yung may tumubong mga damo na, nakahiga na ako sa damuhan. Tapos may naririnig na akong mga putok ng baril. To be fair. Pero okay lang naman kung i-debunk nyo. Walang problema. Sinasabi ko nga sa inyo, no, hindi kasi pag nagde-debunk kasi ako ng mga ganitong bagay, ang sinasabi nyo kasi, pumunta ka doon para malaman mo kung totoo. Hindi effective yun. Kasi kung halimbawa kung ako nandyan, maniniwala din talaga ako na nangyayari yan. Kasi may tinatawag kasi tayong personal bias eh. Yung nangyari sa akin, yung kay Sir Ed, pwede kong i-considera kung magiging skeptic ako sa sarili ko, pwede ko i-considera na naging biased ako. 'Di ba? Kasi ako yung nakaranas eh. Kaya pag mag-o-audit ka ng mga ganitong bagay, mas maganda, third party ka, ikaw yung nag-o-observe lang. Hindi yung ikaw ang nakasalang. Kasi malaki ang posibilidad na maniwala ka talaga. Kaya nga kung mapapanood yung video na yon, kung i-debunk nyo yun, walang problema. Yun naman talagang advocacy ko eh. Pero ang amazing lang doon sa ginawa namin na yun, no? Sinulat ni Sir Ed yung nakita niya nung una. Yung dinescribe ko, yun yung nag-match doon sa sinulat niya nung una. Doon sa nangyari doon sa di umano'y kaluluwa. Well, pwede namang nagkataon yun, ano? Pwede naman nagkataon. Kasi nga, sinasabi ko, yung pagtaya mo nga sa loto, may tumatama eh. May tsumachamba eh. Eh, hindi naman paranormal yun, di ba? Pwede naman ganun ang nangyari. Pero amazing lang yung experience ko nung time na yun. Eh, dito kasi, ang nangyayari dito, no? Yung nangyari kasi sa tatay nila, alam na nila. Na ambush. Yung mga gaps, kasi may investigation na eh. Alam na nila na na inambush yung tatay, no, binarel base sa investigasyon. Kasi sasabihin naman ng pulis yun eh. Yung resulta ng investigasyon eh. Alam na nila. Ngayon, yung mga missing details dun sa alam nila, pwede nang i-made up ng imagination nila yon. Yun na yung lalabas ngayon sa pagtawid dito. Ngayon, ang tanong, yung details ba na yon na nanggaling dyan sa pagtawid na yon ay pwede ba nilang magamit sa korte na ganun talaga ang nangyari? Sasabihin sa'yo, saan nyo po nakuha yung information na yan? Kasi pinatawid ako ni Jay Costura. Patay ka. Wala, invalid yun. Diba? Kasi wala namang makakapagpatunay na ganun talaga yung nangyari eh. Yun yung panoorin natin. Malayo. Saan ka banda? Ang daming iskinita nito. Alam ko tong lugar na to. Saan? Anong lugar yan? Klase pa ako dito. Sino nakikita ko, be? Andito ako, tapos may pinangyarihan. Doon sa pinangyarihan niya. Abangan mo. Abangan mo. Daldal ng daldal kasi ito eh. Sa pagsabi ng abangan mo, gagawa yung paraan ng yung utak niya na gumawa ng detalye do sa according sa sinasabi ni Jay Costura. Oh, abangan ko daw, malamang may dadating. Di ba? Kung may maririnig kang pag-uusap, sabihin Diba? mo. Kung may maririnig kang pag-uusap, ba't ka magsasuggest ng dapat niyang ma-experience sa tatawid? Contaminated na ito. Tapos yung sasabihin niya yan, na yun naman ang sasakyan na itong tumatawid. Wala. Nasaan.
Ganun hindi makita yung mukha nila. Kasi nga, hindi mo alam yung itsura nung gumawa talaga. Diba? Or pwede rin malaman mo kung may pinagsususpetsahan kayo, yun ang makikita mo. Pero ang tanong, reliable ba yon? Hindi. Ay, putang. Ah, Ito yung ito yung reliable sa'yo, Sultan Kim. Ito ba? Dahil napamura siya doon. Produkto yan ng ng suggestion ni Sir J. Costura eh. kaya na binabaril ta si Papa na. Hindi ko makita yung mga tao eh. Kasi nga wala mag-feel ng gaps doon dahil wala ka talagang idea. Pero may idea ka doon sa nangyari. Kumapit ka lang. Kapit. Subukan mo lumapit, di kumahapakan mo. Andito ako sa loob na ayan. Hawakan mo yung tatay mo. Hawakan mo. Hindi ko mahawakan. Ang daldal ni J. Costura eh. Alam mo nangyayari, ginagatungan niya yung para hindi ganito ang pagtawid. Kasi ako na experience ko eh. Hindi ganito eh. Pwede mong pigilan to. Kasakit. Hindi nagsasalita si Papa. Pwede mo yung bumalapit. Yung mga kakako makikita mo. Pa, Sabi ni Sultan Kim siguro, totoo talaga. pa. Pa. Bumibigat yung dibdib ko. Ina-aggravate ni J. Costura yung Tapos wala naman siya luha, oh. Dapat hindi hindi dapat daldal ng daldal to. Pa. Kasi sa totoo lang, no, kung siya rin ay nagagawa, ba't hindi na lang siya, total siya yung may power niyan, siya yung magbigay ng detalye kung ano itsura nung nakita niya. Pero hindi eh, kailangan kasi ito para magkaroon ng convincing na na testimonya. Kailangan kamag-anak yung gumawa kasi kung si Sir J. Costura ang gagawa, sasabihin nga naman ng mga tao, may daya yan. Kaya iba yung kahit na, kung tutuusin, anong pakialam natin sa tao kung sasabihin na may daya ka? Ikaw na sana ang gumawa niyan. Para direkta mo talaga maituro yung sino may kasalanan. Ang problema, wala eh. Nire-relay mo dito para itong nakaranas na to, ito yung magpo-promote sa'yo. Ba't ayaw mo tumingin pa? Wala. Pina-forward ko na ha. Huwag kang bumit. Kasi mag-overtime tayo. Sabi pa, magtanong sa... Paano? Okay, sige no, nakatawid na sila. So, ang tanong ko, anong assurance mo yung mga nakita nito doon sa pagtawid niya, yun yung accurate na nangyari? Para sabihin mo sa akin, Sultan Kim, na alam niya talaga yung nangyari doon sa tatay niya. O paano mo nasabi yun? May pinagbatayan ka ba? Nung events? Na maiko-compare natin na ganun talaga yung nangyari? O wala? Maybe, totoo naman na ganun talaga yung nangyari. Pero at the end of the day, nakatulong ba itong pagtawid na ito sa pamilya? Nagamit ba nila yan? Para maano yung kaso? I-forward na natin ha. Gusto kong agawin yung baril. Umasinsunod kami, pinaghirapan niya.
Marami naman magpapatunay yan. Ayaw kasi akong kausapin ni Papa eh. Nakatingin lang sa akin eh. Kasi yun ang imagination mo lang. Or kahit kausapin ka man nun, no? Granting. So di malamang dahil ang kausapin, hindi mo rin mababago ang lahat. Kasi iyan ay nakatakda na. Ang tanong ko naman, anong use na itong ginawa? Mga Tama pulis na yung dito. sinasabi. Alam Marami ko po, pulis nagsasabi yun. bang pulis daw. Alam ko pulis Kasi yun. magaling Kita mo? Nag-a-absorb na siya. Hindi niya rin alam. Tamo. Siguro, alam mo, siguro Mga tama pulis na yung dito. O sinasabi. tama yung sinasabi. Alam ko Marami po, pulis nagsasabi yun. bang pulis daw. Marami na pala nag-suggest kung ano nangyari na pulis ang Malamang yun ang nakita niya. Kasi preloaded na yung utak niya nung nangyari eh. Bakit hindi man lang nabasa sa barahan na pulis? Pulis Kasi yun. magaling daw, isang kamay lang eh. Anong kinalaman nung babaeng nakita na selos? Wala, nakalimutan yun na. Alam kong pulis yung may Mga ano umaparil. rin siguro niya yan. Mas putok, di ko mapigilan. Relax mo lang yung sarili. Uwihan natin yung justisya. Saan? Okay. Mami, pagka-uwi mo, magsindi lang kayo puting kandila. Oh, Makukuha natin yung justisya. natin. Come on. Sana nga ma'am. Kahit sana nagbigay lang sana ng pangalan eh. Nahihirapan kami kung si... Diba? Hindi rin alam. Wala rin na-solve. Sultan Kim, wala rin na-solve. Hindi rin nakuha ang pangalan. Ni itsura. naman. Hiyaan kita. Ako sakali may maramdaman ka. Makakausap kita ng direct sa akin. Kakaroon to ng series na Panaginip Mother. Ano na lang ko sa'yo? Ay, kinuha niya yung number. Lahat ng pagbabago na mararamdaman mo, sabihin mo agad sa akin, ha? Mother, mag-ingat kayo palagi. Ako ma'am. Kuya, pakasan mo na. Pag magkaroon ka ng series na panaginip, hindi na magiging normal ang buhay. Ito yung sinabi sa akin ng Lagi niya daw sinasabi yan eh, hindi na magiging normal ang buhay mo. Basta message mo lang ako kung kailangan mo ng tulong ko, you know my house. Ha? Gabayan mo si mama mo, mga kapatid mo. Okay? Maraming salamat sa inyo. Thank you. Ano nangyari? Wait lang, Sultan Kim, ano nangyari doon? Yung binayad ba nila noon, may napala ba sila? Pakisagot. Abangan ko yung comment mo ha. May napala ba sila doon sa doon sa nangyari? Nagamit ba nila yon sa investigation? Hindi. Hindi nga natin alam kung totoo talaga yung nakita ng Eh kayo, nasa sa inyo pa rin naman yan kung manino. Ako, ito lang naman sinabi ko. Ako na nagsasabi sa inyo, huwag kayo maniwala sa akin. Kay Sir J. Costura kayo maniwala. So, yun lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.